What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre mga practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa iyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist as well as hearing loss educator based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo doon, game na rin ako. Please hit that subscribe button. And let's begin with the show. Kung mapapansin nyo, inalisan natin yung ating click that notification bell kasi nag-i-start namin tayo maggawa ng mga videos na pang-professional para sa mga kapwa nating audiologists o yung mga junior audiologists na gustong matuto ng mga iba't ibang technique na pwedeng hindi available sa Pilipinas o posibleng hindi sila ganong familiar. Okay? Kaya inalisan natin yung notification bell kung kayo ay may hard of hearing at mas concerned kayo dun sa paano gamutin ang inyong pandinig or paano ano ba yung mga hearing aids na babagay sa inyo. Hindi kayo manonotify kung meron tayong mga vlogs na irrelevant. Okay? So, ang topic natin for today is about hearing aids. Okay? Nung nag-live tayo, tinalakay natin yon. Pero dahil nga live yung ginamit nating media, medyo nahirapan tayong yung sa ating mga manonood dahil kasi walang subtitle, walang ganong transition ng mga videos, and tingin ko hindi siya ganong entertaining. Okay? So, yung hearing aids, babalik tayo ngayon sa anatomy ng ating pandinig. So, yung tenga natin may tatlong parts, yung outer ear, middle ear, at inner ear. Okay? Paano tayo nakakadinig? Yung outer ear, pinipick up niya yung sound sa environment at kino-concentrate niya yung vibration at pinapasa niya ito sa middle ear. Yung middle ear, nagsisilbi siyang tulay na yung vibration ay ipapasa niya sa ating inner ear. Yung inner ear, ang mangyayari is gagalaw yung tubig o yung fluid sa loob ng ating cochlea. At yung hair cell sa loob ng ating cochlea, kino-convert yung mga vibration na yon o yung paggalaw into electrical signal. Okay? So, yung electrical signal aakyat sa ating brain, yung utak natin is i-interpret yung sound. For example, yung salitang apple. Okay? Apple. Magbabibrate ngayon yung aking vocal cords, lalabas sa bibig ko, yung air movements ng mga molecules. Yung tenga natin, mapipick up yung sound. Okay? Yung vibration, sorry. Yung vibration na yon mapupunta sa middle ear papasa sa ating cochlea. Yung cochlea natin, o your inner ear natin, gagalaw yung mga fluid sa loob. Yung mga hair cells dun sa loob ng ating cochlea, o convert yung vibration na yon into electrical signal, akit sa ating brain. Yung brain, i-interpret yung vibration, yung electrical signal na yon as yung salitang apple. Mare-recognize niya na mansanas yung ating tinutukoy, yung air vibration na yun. Ngayon, pag nagkaroon tayo ng hearing loss, ang nangyayari, especially yung sensory neural hearing loss, nadudurog ngayon yung mga hair cells sa loob ng ating cochlea. So, yung resolution ng tunog, pag tinransfer niya sa ating brain, malabo. Okay? So, paano natin ngayon makakarinig using a hearing aid? So, yung hearing aid, ang mangyayari is para lang din siyang tenga na kung saan pinapalakas niya rin yung vibration ng tunog na kanyang napipick up. Yung ibang mga audiologists, ini-interpret natin yung ating cochlea as parang maliit na microphone at speaker. Okay, meron siyang microphone, tapos yung speaker nakasok-sok sa ating ear canal. So, kung malakas yung tunog na papasok doon, syempre, magiging malakas yung vibration. Merong tsansa na yung vibration na yun, mai-stimulate natin ng tama yung ating hair cells at yung tunog na marirelay sa ating utak,
tama din, basically. Or kung Apple, Apple din yung maririnig nila. Okay, yung mga hearing aids, meron siyang iba't ibang size, sukat, at mga features. Okay? Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung mga audiologists, kami, pinifit namin yung hearing aids na may tamang sukat dahil gumagawa tayo ng tinatawag nating audiological testing or yung hearing test. Okay? Pag nagkaroon na ng hearing test, hahanap tayo ng mga appropriate na mga hearing aids na tutulong sa ating mga pasyenteng may paghina ng pandinig o paglabo ng pandinig para makadinig ulit. Okay? So, ang napapansin natin, especially sa Pilipinas, ang ating problema is wala tayong budget para bumili ng hearing aids. Sa kasamang palad, ganun talaga ang industriya ng komersyalismo. Pero yung value kasing na ibibigay ng isang hearing aids ay somehow priceless. Medyo na-outweigh ng value yung presyo. Kasi nga naman, kung makakarinig ka uli, yung potential mong matuto ng marami, o kung bata ka man, makadevelop ka ng sarili ng boses, kung ikay bingin ng bata ka, mas mahalaga yun kaysa dun sa cost ng ating hearing devices. Okay? Bukod doon, kung sakaling may paghina kayo ng pandinig, makadinig kayo uli, posible kayong makahanap ng trabaho o yung pakikipagsalamuha mo sa inyong mga customer mas magiging mainam. Yun yung mga benefit ng hearing aid. Okay? Hindi lang na makarinig ka. Kumbaga yung benefit niya is pag nakikipag-usap ka, naiintindihan mo yung kausap mo. Pag kinakausap ka, naiintindihan mo yung sinasabi nila. Yun yung basically benefit nun. Okay? So, tulad nga ng naiimumungkahi natin sa mga nagtatanong at nare-realize nila na mahal yung hearing aids, meron namang iba't ibang mga way para mag-fundraising o maglikom ng pondo sa pamamagitan ng mga activities. Okay? Pwede kayong mag-create o pwede kayong bumili ng produkto na mura, ibenta nyo ng mas mahal. Okay? Para dun sa sarili nyong fundraising campaign. Pwede kayong gumawa ng block screening sa mga sinihan. Kunyari, kakausapin yung manager ng isang sinihan na, meron akong cinema for a cause, na kung saan baka pwede akong bumili ng ticket sa inyo at ibebenta ko sa mas mahal na presyo. Okay? Para yung sobra doon, syempre, maging pondo nyo. Okay? Pwede rin na mag-conduct kayo ng paraffol. Okay? Na kung saan, bibili kayo ng cellular phone, pero bahala na kayo kung paano nyo siya ibebenta o ipaparapol. Okay? Yung napansin ko lang kasi dito sa ating bansang Pilipinas, napaka-abundant ng ating bansa. Okay? Subalit, hindi lang tayo marunong tumingin, hindi tayo marunong hanapin kung ano ba yung mga ways para matulungan natin ang ating sarili. Okay? So, again, ipa-plug natin uli na dyan ang ating mga kaibigan tulad nila Miss Mavic. Under sila ng The Mason Shop PH. Okay? Tanungin nyo lang siya. Kasi si Miss Mavic, meron din siya mga experience pagdating dyan sa mga fundraising campaigns tulad ng mga t-shirt for a cause, mug for a cause, mga mask for a cause, or kahit ano pang mga textile. Meron din siya ngayon mga footwears na pwede nyong ibenta, ilako, for the sum of maybe yung profit na makukuha nyo doon, itabi nyo para pambili nyo ng hearing aid or pampagamot nyo ng tenga and so on and so forth. Tulungan natin ang ating mga sarili. Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button, and see you in our next vlog. Bago natin tapusin nga pala yung ating vlog, I want to congratulate again our winners of our hearing aids, si Miss Desiree at si Miss Irene. I hope na yung hearing aids natin na ipadala na today, ma-receive nyo by
16th of August 2021. And balitaan nyo na lang po ako kung paano natin tatawid yung mga next step, which is yung follow-up at pagpapagawa ng ear mold. Again, this is Sir Eros. See you soon. Bye!